Hari naman yung isa pang importante na dapat na gagawin, pero hindi naman nagagawa ng iba kahit na yan ay importante pa. Kasi nga, yung iba ay hindi alam na dapat yan ay gagawin. As in, wala silang idea tungkol sa bagay na iyan. Kaya nga Raga, pakisuyo ko sa iyo na kapag ka napanood mo are at naunawaan mo ay sana ma-share mo rin sa iba para maging sila ay maging aware din. Ma-share mo sana ang video ng are. Para sa ganoon, pare-parehas tayo na magiging aware sa bagay na ito, magawa natin yan at hindi tayo magsisi sa bandang huli. Narinig mo na ga yung tinatawag na Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale per Persone Extra UE. Ulitin lang natin ha. Narinig mo na ga yung tinatawag na Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale para doon sa mga non-EU citizens din sa Italia. So kasama tayong mga Pinoys na estranyero din sa Italia na iyan ay dapat nagagawin. Okay, importante na yan ay gagawin. Ano ga yung tinatawag na Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale na iyan? Allora, yan ay yung pagdinunsya doon sa iyong komune di residenza every time na ikaw ay may bagong retiro na permesso di soggiorno. Yan man ay normale na permesso di soggiorno o carta di soggiorno or yung permesso di soggiorno na lungo periodo. Kaya ano ang dapat na gagawin kapag ka ikaw ay may bagong retiro na permesso di soggiorno? Ay di dapat na pupunta ka doon sa komune di residenza mo, doon sa anagrafe, para mag-report doon na meron kang bagong permesso di soggiorno. Kailan naman iyan dapat na gagawin? Kasi importante na malaman mo kasi baka malampasan ka. Ang mga non-EU citizens na registered sa records ng anagrafe ay required. Ibig sabihin, yan ay obligasyon. Okay, dapat na gawin. Hindi yung gagawin dahil gusto mo laang. Requirement iyan na dapat na gagawin. Yung tinatawag nga na Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale sa loob ng 60 days. Okay, ulitin lang natin ha. Sa loob ng 60 days ng renewal ng bagong permesso di soggiorno doon sa komune di residenza. Nakasaad yan doon sa Presidential Decree ng May 30, 1989, number 223, Article 7, Paragraph 3. Pwede din niyang gawin yung Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale para doon sa mga pamilya niya na kariko niya doon sa kanyang permesso di soggiorno. Maging dine sa sito ni Comune di Milano, yan din ang instructions na dapat gawin regarding sa Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale. Ano naman ang maaaring mangyari o maging epekto kapag hindi iyan nagagawa? Base pa din dine sa Presidential Decree na nabanggit natin kanina, doon naman sa Article 11, maaaring magkaroon ng kanselasyon ng residensa pagkatapos ng 6 na buwan mula sa pag-expire ng permesso di soggiorno or carta di soggiorno kapag ka nga hindi nagawa yung Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale. Kagaya na rin Raga ha, bibigyan kita ng example. Aring si Raga, ang alam niya ay tuto okay ang kanyang documents. Kasi meron siya ngayong hawak na, siya ngayon ay holder ng carta di soggiorno ngayon, yung lungo periodo. Pero sa record ng kanyang komune di residenza ay lumalabas na expired yung kanyang permesso di soggiorno noon pang 2022. At naka-specify pa nga na doon sa kanyang records na dapat niyang gawin yung, gaya natin binabanggit nga, ay yung Rinnovo Dichiarazione di Mora Abituale. Kahit pa siya ngayon ay may hawak na valid na permesso di soggiorno, carta di soggiorno pa nga yung hawak niya, pero doon sa records ng komune, dahil hindi nga niya ginagawa yung dichiarazione ng di Mora Abituale, lumalabas na expired yung kanyang permesso di soggiorno. Kaya dahil diyan ay hindi iyan nagagawa ng karamihan. Minsan, nagugulat na lang sila kapag mayroong buki or may mga ilang taon na putol yung kanilang residensa dahil kailangan nilang mag-apply ng Italian citizenship. Sabi nga, doon pala ang nagkakabulitahan na mayroon palang problema doon sa residensa niya. Kaya nga, kapag sila ay nag-check ng kanilang historiko ng residensa, ay di mayroong problema dahil mayroong kulang. Kaya nga Raga, at dahil naalaman mo ngayon ang tungkol sa bagay na iyan, at yan ay importante na dapat ay nagagawa natin, sana ay ma-share mo din sa iba. Kasi may mga advantages din
kapag ka lagi mo iyang ginagawa. Iyang rinnovo dichiarazione di mora abituale. Bukod doon sa pagiging updated ng iyong records doon sa iyong komune di residensa, isa din niyang dahilan kung bakit kusa na lang ang dumarating sa iyong residensya yung iyong bagong tessera sanitaria kapag ka ikaw ay nagdinunsya doon na meron kang bagong retiro na permesso di soggiorno. Kapag ka updated din ang residensya, may karapatan ka sa healthcare services din sa Italia. Meron din kang karapatan para sa pagpapasok ng iyong anak doon sa mga public schools. Pati na din yung pagkakaroon ng driver's license, yung Italian driver's license, factor din ang pagkakaroon ng residensya sa Italia. Horaga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang info na content ng vlog na are. Sana ay ma-share mo rin sa iba. Ulitin lang natin. At sana ikaw ay makapag-follow din o kaya naman ay subscribe kay Chad Will Guide para lagi ka rin magiging updated at malaman mo yung mga importanteng dapat na gagawin natin din sa Italia. Maraming salamat sa suporta mo. Salamat sa patuloy na pagtitiwala mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga. Alla prossima!